Inakusahan ng gambling tycoon na si Charlie Atong ang kapwa negosyante sa paglalaro na si Bong Pineda na humawak sa mga matataas na opisyal ng gobyerno para sirain ang mga karibal sa kumikitang industriya ng online cockfighting. Sa pagdinig ng Senado noong Lunes, iginiit niyang na mayroong conspiracy plot para maiugnay siya sa pagkawala ng 34 na sabungero mula noong 2021. Siyang ang may-ari ng Lucky 8 Star Quest, na nagpapatakbo ng online cockfighting platform na Pitmasters. Samantala, si Pineda ang tao sa likod ng karibal na online cockfighting business na Belvedere Corporation. Binanggit niyang sina dating Philippine National Police, PNP, Chief Camilo Cascolan at Mayor Ellen Nagaño ng San Leonardo, Nueva Ecija bilang kabilang sa mga opisyal ng gobyerno na malapit umano kay Pineda. Samantala, inalis ng negosyante sina Negros Oriental Representative Arnie Teves at dating Agbiag Party List Representative Patrick Antonio sa pagkakasangkot sa umano'y sabwatan laban sa kanya. Parehong may kani-kanyang online cockfighting franchise sina Teves at Antonio. Natag ang gambling tycoon sa pagkawala ng 34 na sabungero dahil huling nakita silang buhay malapit sa mga sabungan na pinamamahalaan ni Ang. Kasalukuyang iniimbestigahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ang 8 insidente ng pagkawala ng 34 na sabungero. Ang mga sabungero ay dinukot di umano sa mga sabungan sa Maynila, Laguna at Batangas na ino-operate ng kumpanya ni Ang. Can I show a video, live video? That's Isabong. Real time, it's happening right now. It's been happening since last year. That's Isabong. And I think the source of that is located in Central Luzon, somewhere in Central Luzon. That's live. That's Isabong. Now, my question to the PNP ACG, are you aware of this? And the CICC, the Cybercrime Investigation Coordinating Center, as well as the Anti-Cybercrime of the NBI? Especially the PNP, you were given 1.3 billion pesos in Intel funds last year, and this started last year pa. Yes, sir. We are aware of that, sir. Actually, So kung you were aware, ba't hindi nyo hinuli? Illegal to. that's online, sir. We have already submitted to the ICT and TCN CICC for the takedown, and continuous, sir, yung aming ano. When did you submit that to the DICT and CICC, you said, or PAGCOR? When was it submitted? Last year pa po ito. May I check, sir, with our data? May you check? You know na itong pag-uusapan natin at hindi mo pa alam pala kung kailan nyo pinorward. Yes, sir. This is very important kasi We are this is illegal. submitting every month, sir. Pinahinto na ito ni Presidente, itong Isabong, ni Yes, sir. PBBM. And yet, it exists since last year. At marami, Mr. Chair, ang nalululong dito. As a matter of fact, meron ng mga kabataan na nalulung dito na naman. May mga barbero, taxi driver habang nagmamaneho, nag-iisabong. Security guard na nasibak sa pwesto sa kanilang trabaho dahil nalulong sa isabong at nagsumbong yung mga misis sa action center ko. PNP, CICC, Mr. Chair, DICT, NBI. with the permission of General Asueta, sir. Yes, sir, we have monitored this and we have already taken steps. We have already asked the platforms to have it taken down. If you notice this particular feed, Mr. Chair, it already contains a modified version or a /1 version. Ibig po sabihin, yung mga original na videos niyan, na-take down na ho namin. But No, this is live. Yes po, Mr. Chair. Parang ano na ho to, ni-re-up na ho to, ibang site na ho to, ang ibang account na ho to. Pero Mr. Chair, tama ho kayo na it's an ongoing problem because in the platforms, they are being streamed or they are being promoted on sponsored sites. That's why I asked for a meeting already with the platforms regarding their policies when it comes to advertising of these illegal gaming platforms, Mr. Chair. But you know, Yusek Paraiso, na hindi dapat pinapakita ito. We online agree, Mr. Chair. Dahil bawal. We agree, Kaya Mr. nga, Chair. sabi ng PNP, since last year pa, tinimbre na ro sa inyo, tinimbre sa PAGCOR, sa NBI, and yet wala kayong ginagawa for the past few months. Mr. Chair, Why? Mr. Chair, Kasi sandali lang, kasi pag yung mga tupada, agad-agad nahuli nyo, kayo sa PNP, meron pa nga dyan, nagtutong isla ng mga marites,
nire-raid yung bahay, tapos hulihin nyo. Yung nagkaka-recross at sa TODA, ng mga tricycle driver, hinuhuli nyo. Pero ito, hindi nyo kayang hulihin. Mas malaki to. For the record, sir, dun sa ating isabong monitoring from July 2022 up to present, we have already monitored 7,814 platform or website, and 7,135 were already blocked by our internet service provider. Of course, Yeah, sir, yung sinasabi Yes, mo, sir. sir, yung sinasabi mo, guerrilla, ito po yung pinakamalaki. At ang may-ari nito, kingpin na gambling lord sa Central Luzon. yes, sir. So hindi nyo sa kayang galawin? Kingpin to, yung mga pinatake down nyo, yung mga guerrilla kung tawagan. You know the word guerrilla, tama? Yung maliliit lang, mga pipitsugin, pasulpot-sulpot. Pero ito, big time to. Kingpin to. Never na ginalaw to. Ever since the start, from the get-go, never na ginalaw ito. Kahit man lang kalabitin, never na kinalabit to. With the Itong site. indulgence of Senator Raffy, may I interject? Ito po, dun sa PNP, sa CICC, NBI, simula nang pinatigil po ito, hindi naman po nawala ang online sabong, illegal nga lang. Ang problema, tama po si Senator Raffy, sa Region 3, hindi ho talaga matinag-tinag ito. Well, alam naman ho natin kung sino ang nasa likod nito. Sa Region 4A, ganun din. Sa CAR, Cordillera, alam din ho ninyo, PNP, kung sino nagpapatakbo, politician din. Doon sa Region 3, pamilya ng politiko. Region 4, ganun din. May idea na kayo, tama naman ho si Senator Raffy, anong ginagawa ng intelligence fund ninyo? Senator Raffy, go ahead. And amounting to 1.3 billion pesos. Sana pupunta yung Intel funds ninyo. And then CICC. Napakainutin nyo sa CICC. Kayo DICT, napakainutin nyo maging NBI. So, kung tama yung, kung nagsasabi na totoo itong si General Asueta na inirefer na pala sa inyo, last year pa, and yet it's been how many months? 6 months? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin natitake down ito? Mr. Chair, with Ano the- ba yun? Incompetent kayo or tamad kayo or pasok kayo? Mr. Chair, we've been fighting this battle, Mr. Chair, to be fair to all law enforcement agencies and the capabilities of CICC. We've been asking and we've been taking down sites both from the social media platforms and from the internet. Sorry, However, sir, to interrupt, sir. Sorry, I'm sorry, Yusek. Yes, meron kayong mga dinown. Again, ulitin ko, yung mga dinown ninyo na sinumbong ng PNP, yun yung mga pipitsugin, yun yung mga guerrilla, kung tawagin. Alam niyo na yung term na guerrilla, di ba? Pero ito, yung pinakamalaki sa buong Pilipinas, hindi nyo kayang i-take down, na located sa Central Luzon. Na ang may-ari nito, kilala naman ninyo siguro kung sino siya, kingpin siya sa gambling. Mr. You Chair, know that, at hindi nyo magalaw-galaw. It's been going on for so many months. Mr. Chair, what we take down is what's referred to us by the PNP and our law enforcement agency as Okay, well so as... sandali lang. So PNP, hindi nyo nireport ito. Kasi ang sabi niya, kung ano lang nireport daw ninyo, yun lang daw tinitake down nila. Para mapabilis na tayo. Yun nga, So sir. ito ba nirefer nyo sa PNP? Ay sa CICC? Yes, sir. Yes or no lang? Yes, sir. As mentioned by CICC, sir, ang modus ng ating itong mga... No, sir. Huwag kang magpasikot-sikot dyan. Yes, sir. Ito ba itong site na ito na pag-aari ng isang kingpin na gambling lord sa Central Luzon, ito na mismo, last year pa ito nag-ooperate. Ito ba ay nirefer nyo sa CICC, itong mismong site na ito? Yes o no lang? Last year. Huwag kang magsinungaling. Let me check my record, sir. I'm not sure, sir, but based on our data, But? sir, 7,135. No, sir, I'm not talking about the 7,000, even 7 million, I don't care. Yes, sir. Okay, the numbers that you're giving me now. What I care about is this site. Itong pinakamalaki. Yung 7,000, yung mga guerrilla yun. Yung mga pipitsugin yun, na kung sino-sino lang ang nagmamayari. Ito, ang mayari ito ay kingpin, big time gambling lord sa buong Pilipinas. Kilala mo ito kung sino siya? Yes, sir. Yung banday lang, kaya hindi niya siya magalaw-galaw? Maraming, sir, napatake down from the, sir. Pero kung nag-change siya agad, as mentioned by CICC, so yun yung No, sir, continuous he monitoring. never changed. Yan pa rin yung site since last year. Mr. Chair, with the permission of the Chair.
Mr. Chair, if this is, just to elaborate on what General Asueta is saying, napatake down namin itong particular company na to po. Pero nung pinatake down namin, nagbago ho siya ng site, nagkaroon lang siya /1. Just to emphasize and just to illustrate, Mr. Chair, within the day po, mapapatake down namin itong particular site na to. So can you take it down right Yes, now, today? yes, Okay. Mr. Chair. And then, Kung wala palang hearing, hindi mo matitake down to. No, Mr. Chair. Kaya nga, we rely on what's being reported to us at saka yung namomonitor natin. Ang nangyayari po kasi, pag tinake down natin, gumagawa sila ng bago site, nire-redirect nila doon yung mga ano nila. Then, sundan nyo. Yes, Mr. Chair. Trabaho nyo po yun eh. Yes, Mr. Chair. At may intel funds yung PNP for that. So kung sila yung nag-open ng another site, sundan nyo, ipasara nyo ulit. Ganun lang yun. Yes, Mr. Chair. At alam mo naman pala, nag-open ulit sila. So aware ka, and yet you're not doing anything about it. Mr. Chair, nagte-threat monitoring center ho tayo. Tapos, sinusundan namin yung mga sites na yan. Minsan kasi binabago yung mga pangalan, minsan nag-i-/1 na po sila. Alright, that's it for now. Mamaya na lang yung mga sunod na katanungan ko. That's just my opening statement. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Raffy. Total, ikaw naman yung mauna na magtanong after the presentation of PAGCOR. Let's give Senator Win Gatchalian, if you have any opening statement. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, dalawang bagay lang po. Unang-una, sundan ko lang po yung sinabi ni Senator Raffy. Nung tinitignan ho namin yung mga online gambling sites, meron din ho kaming nakitang e-sabong gambling sites as of yesterday. Ito po yung pa-flash ho namin. Ito po yung sw418.com. Kahapon lang ho to. In fact, live siya, pwedeng pumasok, pwedeng tumaya. Pero nung binalikan ho ng staff namin this morning, nung natunugan pong merong hearing ngayon, nawala na ho yung website. No? So, ibig sabihin ho, itong mga online e-sabong, lagana pa rin at pwede hong pasukan. Kaya pareho ho yung nakita ho namin ni Senator Raffy na itong ganitong mga websites at platform ay meron pa rin at accessible sa ating mga kababayan. May takot naman sila dahil nung nagkaroon ng hearing, natakot. Pero I'm sure tapos ng hearing, balik na naman ng ligaya. No? So, gusto rin ho namin malaman sa ating mga enforcement agencies bakit meron po hong ganito. No? Sa laki ho ng budget na ibinibigay ho natin for intelligence funds, for cybercrime prevention, bakit ho yung simpleng e-sabong na illegal ho sa ating bansa ay lagana pa rin at namamayagpag pa rin sa ating bansa. Pangalawa po, nakita ko rin po, ito naman ay tungkol sa yung sa e-gaming or sa e-gambling or online gambling. Nakita ko rin po na mayroon ho tayong mga bagong regulasyon na inilabas po ang PAGCOR. At gusto ho natin malaman kung itong mga bagong regulasyon ay masusing ipinapatupad po sa pamamagitan po ng regulation at yung mga kababayan natin na hindi dapat nagsusugal, no? Tulad po ng mga government agencies, tulad po ng mga taong hindi ho maliit lang po ang kinikita, tulad po yung mga taong na-addict sa online gambling o sa pagsusugal, dapat ho hindi ho sila pinapayagang magsugal. Nakita ko na, papakita ko na, nakita ko na malaki po ang kinikita ng gobyerno. Tama ho yun, pero yung kita, hindi ho natin pwedeng isakripisyo, isalang-alang ang kapakanan o moralidad ng ating mga kababayan. No? Dahil kung ang mahirap nating kababayan nalulong sa online gambling dahil napakabilis po magsugal, problema ho yan ng buong lipunan. Kaya, Mr. Chairman, yun naman po ang gusto kong malaman mamaya as we go along the hearing. Maraming salamat po, Mr. Chairman. To the PNP, CICC, NBI, and then the PAOK, show to us na hindi kayo incompetent, na hindi kayo friendship ni Pineda at ni Bernos. Ipatigil nyo itong online sabong nila. Hanggang ngayon, ang tapang, di ba? Online pa rin sila. Kahit na alam nila na nag-hearing tayo, online pa rin sila. Papakita pa natin. Play nyo ulit. Live pa rin sila. That's
how big time these people are. Because they think they're untouchable because they're a friend of the PNP, they're a friend of the NBI, they're a friend of the CICC and the PAOK. Ayan oh. May nag-text sa akin, boss, nakarating na sa kanila, kay Pineda. Nag-text. Source ko, nakarating na kay Pineda. Anong ginawa ni Pineda? Tuloy lang. Walang respeto. Maging si Bernos, walang respeto dito sa hearing. Walang respeto sa inyo. Bakit walang respeto? What do you think? Ba't walang respeto sa inyo si Pineda at saka si Bernos? Maybe, sir, hindi pa nila alam yung ginagawa namin. Hindi pa siguro nila kilala. No. Try again. Why? Kaibigan nyo. As simple as that. Come on, wag na tayo maglokohan dito. PNP, wag na tayo maglokohan dito. Wag mo muna sagot, bago sumagot. Pag yung mga nagtutupada, ang bilis nyo hulihin. Alam na alam nyo agad kung saan nagtutupada. Maski nga nagkakara-i-cross dyan ng mga taga, tricycle driver sa mga kanto-kanto, inuhuli nyo Toda. Maski nga yung nagtotong its sa mga bahay, inuhuli nyo. Pero ito, hindi nyo kayang hulihin kasi malaki. Come on. My request to you and my challenge to you, show to us na kaya nyong gampanan inyong trabaho regardless kung sino masasagasaan. Patigil niyo po ito. Patake down nyo ito si ICC. Mr. Chair, within Can the you day, give me that Mr. assurance? Within the day, Mr. By Chair. within the day, wala na ito? Within the day, Mr. Chair. Baka naman pagalitan ka ni Pineda sa ni Bernos, nakakaawa ka naman. Hindi. Kami ho sa CICC, wala ho kaming friends na illegal ang ginagawa. Sure po, ka? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Paano ko sabihin, humingi ng bawi? Babawiin yung mga Wala ho silang babawiin, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Now, yung PAOK nandito, Mr. Chair. Dito sa PAOK, Mr. Chair, isa pa ito na pikon ako rito. Dahil kung mapapansin nyo, panay ang raid to sa mga Chinese na illegal na walang papeles. At I know for a fact na pinipirahan lang nila. Kaya I don't know, itong PAOK, kung maasahan pa rin ito, dapat wag na sumali ito sa, sa anti-gambling. Kikita lang itong mga taga-PAOK Doon sa mga marami nagsumbong sa akin, mga taga-immigration. Inuunahan nilang immigration, tapos pagdating immigration, areglado na yung mga hinuli nilang Chinese. But anyway, may request sana sa PAOK, wag na kayo makialam sa anti-gambling, iwan nyo lang sa PNP, sa CICC, NBI. And then PNP, maasahan ko, tuloy-tuloy. Yes, sir. As we stand, sir, we will enforce the rule of law, sir, without fear or favor. Exactly. Thank you, sir. Pag nagawa nyo yan, sir, sasaludo ako sa inyo. Pupurihin ko kayo palagi dito sa hearing, maging sa iba ko pang mga social media platform. Pupurihin kita, totoo yan. Pag wala na yan tomorrow, pero pag nandiyan pa rin yan tomorrow, sorry makakatikim kayo ng mga masasakit na salita from me, CICC especially because you did promise a while ago, right? That's all, Mr. Chair. Thank you very much. Ang tanong ko lamang po sa CICC before I turn over the floor to Sen Gatchalian. Hindi ba kayang gawin? I mean, what are you guys doing at this very moment, yung inyong mga tao? Maring hindi kayo, pero yung mga tao nyo sa opisina nyo, hindi po kayang i-take down yan? Mr. Chair, that's what we do. We take it down. Once it gets reported to us, once we verify, tinitake down po kaagad namin. Parang 45 minutes na namin sinabi, nag-umpisa tayo. Kanina tayo nag-umpisa. Anong oras na? So, Hindi let pa rin me na-take walk down. through, Mr. Chair, if we can be allowed to walk you through the process po, Mr. Chair. Go ahead. So, the CICC provides the legal cover for the NTC to have these sites taken down. So, kami ho, tatawagan namin or i-forward namin kay NTC. Si NTC po, i-forward sa mga telcos yan. Yung mga telcos, doon medyo matagal yung mga blocking nila kasi individually, i-input nila doon sa mga system nila yan. Like what Attorney Jessa was mentioning earlier, it takes about around 5 days po for blocking. Pero ito ho, like we promised, talagang kukulitin namin yung telcos para i-take down to Mr. Chair. Tapos isa pa, sa PAGCOR, yung way forward nila kanina na presentation, gumagamit po sila ng AI powered to monitor illegal gambling. Wala ho ba kayong ganong system na AI, artificial intelligence to monitor para pag sinara ito, lumipat siya, nasusundan ninyo? Can't you do that? Wala. Binigyan naman yata namin ni Senator Win ng pondo kayo, DICT.
Mr. Chair, meron ho kaming threat monitoring center pero in scale po eh. Kaya nga ho, ang ginawa ho namin para ho makapag 50,000 sites per month na kami na blocking. We partnered with private sectors na nagbigay ho sa amin ng mga systems. We appreciate po yung budget na binibigay po sa CICC. Ginagamit ho namin ng tama pero because of budgetary challenges, mahal ho kasi ang AI, Mr. Chair. I'm really being honest here na medyo mahal yung AI. But hindi ho naging hadlang sa amin yun to partner up with the private sector para ho pigilan yung mga illegal online gambling sites, Mr. Chair. So wala pa kayo itong AI dahil mahal. Is that what you're saying? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, pwede makasingit. Go ahead. Kung Senator mahal, Rafi. ba't hindi kayo humingi ng support sa PAGCOR? And I think PAGCOR will be more than happy and willing to help. Tama ba, PAGCOR? Your Honor, gusto ko pong ipaalam sa inyo, lahat po nung nakikita namin araw-araw through our AI-powered tools, automatic po, pinapadala na po namin sa CICC. Oh, yun at naman sa pala eh. NTC. Yes, Mr. Chair. At lahat Yun ng po ang ginagawa namin, araw-araw po, halos sa isang buwan, 3,000, 4,000, yun po, kaagad naming pino-forward sa kanila para ma-action na nilang ma-block dahil wala Agad-agad. po kaming authority na mag-block eh. So, kaagad po yun, we share, we corroborate with them at yun nga po ang binalita ni Attorney Fernandez earlier, talaga namang na-reduce po yung blocking time. Kaya lang, may mga rason po. Mabagal lang si ICC. Po. Hindi naman po ganun kabaga. So, Bimilis na CICC, po. nabubuking Pero kayo mabagal. si ICC. Mr. Chair, kung sa amin no, mabilis po kami. Once we receive it, within the day, napapasa natin sa NTC. Yusek Paraiso, sandali lang po. I think Secretary Aguda will have to go to the other hearing. Your excuse, Secretary Aguda. Go ahead, continue. Yusek Paraiso. So, pag na-receive ho namin yan, within 24 hours na papa-forward na namin yan sa NTC, ang medyo nahihirapan ho kami with the telco side kasi sila talaga yung nag-shutdown ng mga sites na yan in their own platforms. Kasi ano yan eh. It's a function of the telcos yung pag-block ho na sites. So, inuutusan ho namin sila to block. And to be fair, within those 5 days, napapablock naman ho sa nila, Mr. Chair. Last question. One more question, Mr. Chair. Mr. Tenko, ilan na yung naipasa nyo sa CICC using that AI program Ang na mga illegal gambling ang sites? report po namin sa kanila nito pong 2025 at early part of 2026, meron pong 7,800 po. 7,800. Ang na-block po nila ay 7,500 po or 96%. 96.5% po ang na-block nila. So what happened to the other Yun yung 5%? inaano ho namin yan eh. So pag dapat ho, tama ko kayo, 100% ang blocking ho namin eh. So pag binagay namin sa telcos, baka may nakakaligtaan yung telcos. So we're developing a system para lahat ho kami may dashboard para makita ko ano-ano yung mga sites na nabablock nila. And to further elaborate on what Chairman Ali is saying, sir, tama ho, 7,000 yung binibigay nila. Pero ngayon, no, because of the partnership with the private sector, meron na ho kami, ang average na namin ngayon, starting February, is around 50,000 sites per month na po kami ngayon. Ngayon, Mr. Tenko, for the year 2026, this year, ilan na po yung nasubmit nyo sa CICC for Para po blocking? sa taong 2026, ang i-report po namin sa kanila yung 1,406. 1,406. At doon po, malugod ko pong binabalita, yung 1,406 po na block nila.